Samantala, nananatiling nasa maayos na kalagayan ang 38 Filipino seafarers na lula ng MV Hondius kung saan may nakumpirmang outbreak ng hantavirus. Hindi pa man tiyak kung kailan sila maililikas sa nasabing barko, siniguro naman ng DMW na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa DOH para sa sitwasyon ng mga ito. Nasusunod din daw ng mga ito ang kinakailangang health protocols. May karagdagang balita si Alvin Pelobello. Sa kabila ng banta ng hantavirus sa mga sakay ng MV Hondius, tuloy pa rin daw sa pagtatrabaho ang 38 Pilipinong tripulante na sakay nito. Pero hindi nila kinumpirma kung gumagamit pa ng personal protective equipments o PPEs, mga hand gloves at face mask itong mga Pilipinong tripulante. Pero patuloy raw na pinaghahandaan ng pamahalaan ang pag-uwi ng mga Pinoy seafarers at kailangan maiwas sila sa diskriminasyon pagdating sa bansa. Sa isang press briefing ngayong Huwebes, kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nasa maayos na kalagayan ang 38 Pinoy seafarers habang nakadaong ang barko sa Canary Island na bahagi ng jurisdiksyon ng Spain. Ito'y sa tulong na rin ng Licensed Manning Agency at ng ship owner ng barko, direktang nakakausap ng pamahalaan ang mga Pinoy seafarers. Had been assured by the manning agency and the ship owner who would be the best to know what goes on board. That our 38 Filipino seafarers had not been afflicted. No, I'm sure there is indeed, yes, there's medical support to the statement that they had not been afflicted. Bagamat wala pang katiyakan kung kailan maililikas sa mga Pilipinong tripulante na sakay ng MV Hondius, pagtitiyak ng pamahalaan, patuloy raw ang protocol ng World Health Organization sa pag-isolate sa mga sakay ng barko. Sa pakikipagnayan na rin ng DMW sa Department of Health, sa ngayon kinakailangan sundin ang mga medical protocols upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Dahil sa hindi karaniwan ng hantavirus na nagmula sa dumi at ihi ng mga rodents, pinangangambahan ang posibilidad ng pagkalat ng naturang virus, partikular na ang human transmission nito. Ang naturang sakit, itinuturing na rin na global health concern dahil sa posible itong kumalat. Pero una na rin kinumpirma ng mga health experts na maliit lang ang tsansa ng naturang virus na maging outbreak gaya ng COVID-19. Isa pa sa mga tiniyak ng DMW, hindi raw nadapuan ng virus sa mga Pilipinong tripulante. With the 38 Filipino crew on board, all 38 Filipino crew have reportedly not been afflicted. Hindi sila nadapuan ng hantavirus. However, we continue to monitor their situation. The President had asked myself and Secretary Ted Arbosa to work together and monitor the situation. Sa ngayon, patuloy ang konsultasyon ng DMW sa DOH at sa iba pang ahensya para sa kaligtasan at pagsunod sa tamang protocols dahil sa kahilingan na rin ng mga Pilipino na mailikas mula sa barko. Still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din nating i-observe. In the same manner that all the other countries involved here, the governments of those other nationalities on board will have to observe the proper protocols para hindi kumalat itong virus. Ang tatlong nasawi sa barko ay pawang mga pasahero ng cruise ship habang nagpapatuloy ang pagmomonitor sa iba pang sakay ng naturang barko, partikular na sa mga simptomas na kagaya ng naunang kaso ng mga biktima ng hantavirus. Mula po rito sa Pasay City para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.